So welcome back for another video. So sa video na ito, pag-uusapan natin si Home Credit Cash Loan. I-discuss po talaga natin isa-isa yung loanable amount and magkano yung interest per month kung ganitong amount yung ilo-loan natin, kung gaano kahabang loan terms yung pwede nating ma-avail dito sa cash loan. I have a lot of videos na rin about Home Credit Cash Loan na na-avail ko talaga siya personally na 50,000 worth yung na-avail ko, which is ang offer ko noon is 121,000 pesos. So 50,000 lang yung in-avail ko for 2 years for 24 months. So, hindi nyo pa yun napanood, you can visit my playlist naman para makita nyo yung mga videos ko na yon. Magto 2 years na ako doon and patapos na ako this year. This September, patapos na po ako sa cash loan na yon. This cash loan that I will discuss to you is the cash loan of my sister. So, nagpa-assist po siya sa akin dahil meron nga po siyang offer na 102,000 pesos. Anyways, to have this offer, this is not instant ha. So, hindi po yung pag-install natin ng Home Credit app is meron na agad offer na cash loan si Home Credit sa atin. So, hindi po ito ganon. Sa case po ng sister ko is nag-avail po sila ng product loan ng matagal na rin, actually years na rin na mayroon silang product loan. So, this is not the first time na na-offeran sila ng cash loan na ganito. So, nung unang offer po nila is hindi po nila pinapasin kasi kala nila is scam gusto na matawag si Home Credit. But this time is dahil nangangailangan sila din tumatawag si Home Credit. Nag-offer nga ng cash loan and nag-reflect din naman talaga siya sa app is parang nagkaroon sila ng idea na mag-loan nga. So, nagpa-assist sila sa akin and tinignan nga namin kung magkano talaga yung offer nila and yung mga details about this cash loan. So, of course, they let me naman to share it with you din para kahit paano, dami nyo kasi nagtatanong din kung magkano talaga yung interest ni Home Credit Cash Loan. So, lahat yan pag-uusapan natin and isa-isahin natin yan per loanable amount. So, open lang natin to si Home Credit app, then nakabungad agad dyan yung offer. So, scroll down lang natin. Dito tayo sa my offer. So, nakalagay dyan si cash loan worth 102,000 pesos, si product loan na may 40,000 pesos na offer, din si kwarta na may 10,000 pesos offer. Dati pong 2,500 lang to si kwarta, so tumataas pala siya kahit di siya ginagamit. But anyways, back to cash loan tayo. Dito po tayo magpo-focus sa cash loan na may 102,000 pesos na offer. So, i-click po natin to. Yan. Then, we need to permit these features. Ayan, yung camera, location, calendar, tsaka mail. So, click lang natin tong I understand and I want to proceed. Kasi pag hindi po natin to i-allow, hindi po tayo makakapag-proceed. So, click natin. So, allow lang po natin itong mga location, calendar, yung mail, yan yung mga yan. Tsaka ito rin, itong account list na ito. So, yan, allow din natin to. And click lang natin din sa baba yung yan, I understand, pati yung SMS lang. So, ito yung next step. So, kailangan daw natin i-update yung monthly net income natin at saka yung mobile number natin. Baka nagpalit tayo ng mobile number or gusto natin palitan yung mobile number. Pwede natin i-update po dito. But anyways, dito sa net income, type lang natin yung amount na desired amount natin ha. Yung monthly income of course natin. Pero syempre dahil ano lang to, simulation ko lang to. Dahil ano lang to, trial lang to. So, 50,000 yung ilalagay natin dito. Then, next tayo. So, nag-back to dashboard siya, no? Nag-back to app siya. So, dito talaga pag online application, nag-exit siya ng kusa. But anyways, click lang ulit natin tong, yan, cash loan. Then, ulitin lang natin, 50,000 pesos. Then, wala naman akong babaguhin sa mobile number is, click lang natin tong proceed. Then, nakalagay dito, thank you daw. Then, na-update na daw yung info. So, anyways, baba tayo. So, kung napapansin nyo dyan, nagbago po yung offer from 102,000 pesos, naging 104,290. So, based lang po kasi ito sa monthly net income na in-enter ko kanina. So, siguro kung mas mataas yung net income mo, mas magkaka-offer ka ng mas mataas, like hanggang 150,000 pesos. So, anyways, okay na rin, diba? So, nagtaas siya ng konti. And i-click lang natin tong cash loan offer na 104,290 pesos for the next step. So, nakalagay dito, meron tayong maximum amount to loan na 104,290. Then, may minimum amount to loan tayo na 3,000 pesos. And sa loan terms niya, sa months to pay niya, is napakahaba po, 42 months. Parang lumalabas siya na 3 years and a half to pay ito. So, dito sa baba, nakalagay yung monthly niya. Sa 42 months, may monthly tayo na 5,821. Then, meron siyang protection plans na additional fees. So, pwede naman siyang i-waive. Pwede naman siyang tanggalin tong mga to. Yun kasi sayang din eh. Hindi naman ata natin kailangan to. Anyways, then meron din siyang loan purpose. So, pipili tayo dyan mamaya. Then
Reminder nila dito sa baba na kailangan daw nila ng valid ID with complete home address. So, kailangan paki-prepare na lang kasi mamaya pipicturean yan pag online application tayo. Anyways, sa 5,821 na monthly dito sa times natin sa sa 42 months, kakabitin natin ha, para alam nyo lang. So, ito yung total, 244,482. So, ima-minus naman natin to doon sa 104,000 na offer, 290. So, ito po yung kikitain nila sa atin. Napakalaki, 140,192. Sa 42 months, grabe no, ang laki. But anyways, yun, 140,192. Divide lang natin sa total loan amount, percentage para makuha natin yung interest divided by 42 months. So, meron po siya interest na 3.2%. 3.2% po yung mababa siya, no? Mababa pero napakahaba ng months to pay naman. 3.2% nga, pero 42 months naman yon. Malaki din kasi yung malaking kikita nila sa atin pag mahaba yung months to pay. Then, next tayo. So, drag lang natin to. So, pupunta tayo ngayon sa, kung napapansin nyo, pag dinadrag natin, nag-iiba yung loan terms niya, dumadami yung choices, ay months to pay. Diba? Iba-iba pala. Hindi pala siya yung kala ko yun at yun lang yung 42 months to pay. Anyways, gitna natin. So, 50,000. Try natin tong 50,000 pesos ha. So, kung mapapansin nyo dito sa loan terms, hanggang pinakamaaga niyang pagbabayad is 12 months, which is 1 year, which is good na rin ha. Yan. So, itry natin tong 36 months to pay. I think, wait lang. 42 months to pay. Try natin ha. Compute natin. 2,848 yung monthly niya. Kapag 42 months to pay sa 50,000. So, times natin sa 119,616. Kukunin natin yun yung kikitain nila sa atin, no? So, yung kikitain nila sa atin, 69,616. Sa loob ng 42 months, yan yung kikitain nila sa 50,000, ha? Then, kukunin natin yung interest, ha? Kung magkano yung interest nito per month. Sa 42 months, sa 50,000. So, meron siyang interest na 3.31%. So, okay na rin kasi 3% lang actually, no? Pero mahaba pa rin, 42 months to pay eh. So, syempre, drag natin. Pili tayo ng ibang months to pay para makita nyo lang yung computation ha. So, dito tayo sa 36 months which is yung 3 years to pay. So, meron siyang monthly na 3,011 pesos per month. So, compute natin. So, sa 3,011 times 36 months to pay. So, meron, umaabot siya ng 108,396. So, minus 50,000 pesos na loan amount natin. So, ito po yung kikitain nila sa atin, 58,396 sa 3 years. Sa 3 years na pagbabayad. So, sa 58,396, so kunin natin yung interest. Divide lang natin sa 50,000%. Divided by 36 months to pay is 3.2% lang. 3% parang nagmi-minimum lang siya ng 3% But anyways, mahaba eh. 3 years to pay, 36 months eh, no? So, itry natin tong iba. So, try natin yung pinakamaaga, si 12 months to pay. So, sa 12 months to pay, meron siyang 5,677 per month. So, compute natin. 5,677 per a month times 12 months is equal to, minus lang natin yung 50,000. So, mas mababa po, 18,124 pesos yung kikitain nila sa atin sa 1 year to sa 12 months to pay. So, kukunin natin yung interest kung magkano yung aabutin nitong interest sa 12 months to pay. Yan per month. So anyways, 3% lang po. 3% sa 12 months. So mas mababa siya talaga ng konti. Pag mas mababa yung parang mas maaga, pag mas maaga natin babayaran sa mababa yung interest. So try naman natin sa 24 months to pay which is equals 2 years to pay to ha. So 3,637 a month sa 24 months to pay. So ito siya. Aabot siya ng 87,288. Then minus natin yung 50,000 na loan na amount natin. So ito yung kikitain nila sa atin sa 2 years, 37,288. So sa 37,288, kukunin natin yung interest per month. Divide lang natin ulit. So 50,000 pesos na loan amount, then divided by 24 months. So 3.1%. So nag-average talaga siya ng 3% lang, no? So 3% sa kahit anong month. So, na-try naman natin halos lahat. Yon. So,
Ayan, galaw-galawin lang natin tong mga kung gusto natin yung ilang months to pay. So, nasa sa atin naman yon. Pero I suggest na kunin nyo yung pinakamaagang months like 12 months to pay, ganyan. Kung pinakamaaga, kasi siya yung pinakamas mababa yung interest, pinakamas mababa yung kita nila sa atin. So, i-try naman natin yung 100,000 pesos. So, dito, nagbago yung loan terms niya. Tatlo na lang yung pagpipilian, 36 months, 39 months, and 42 months. So, i-try natin to sa 36 months na may monthly na 5,913. So, computein natin. So, 100,000, 5,913 monthly times 36 months. Yan, ito yung total na then minus natin yung 100,000. Ito yung kikitain nila sa atin sa loob ng 36 months. Sa loob ng 3 years, 112,868. So, yan. Then, kukunin natin yung interest. Yung interest niya a month sa 3 years na to ha. So, 100,000 pesos divided by 36 months to pay. So, ito po yung interest niya, 3.13%. So, mababa din kahit pa paano mababa din siya, 3%, kailang mas longer months to pay kasi. So, drag lang natin. So, punta tayo sa 30,000 pesos. So, sa 30,000 pesos, kung ito lang yung kailangan natin, grabe, ang daming loan terms available na naman. So, ang pinakamaaga is 9 months. May 9 months si Home Credit to pay. So, ayan siya. So, then, meron siyang monthly na 4,288 a month. So, computein natin ha. So, 4,288 times 9 months is equals to 38,592. So, minus natin yung 30,000. So, ito lang yung kikitain nila sa atin sa loob ng 9 months. 8,592. So, mababa po ito ha. So, divide natin sa 30,000% divided by 9 months to pay. Ang interest nila sa atin is 3.18% lang. So, mababa na po yun. Mababa pa din yun, So, anyways, kapag gusto naman natin mas longer month, like 42 months to pay, so mas mababa yung monthly, kaya lang mas mataas kasi yung parang, syempre tataas yung ikita nila sa atin kasi mas mahaba Kaya, yon. So, anyways, dito tayo sa 20,000 ha. Try natin tong 20,000. So, kung mapapansin nyo, ang pinakamaagang pagbabayad ng 22,000 is 6 months. Bongga, 6 months. May 6 months pala si Home Credit. Then, ang monthly niya is 3,852 for 6 months sa 20,000. So, compute natin. 3,852 monthly times 6 months is equals to 23,112 minus 20,000 is equals to, kitain na yung Home Credit sa atin is 3,112. Mababa na po yun. So, divide lang natin sa 20,000 para makuha natin yung interest. Then, divide 6 months. So, 2.59%. So, ang baba ha, sa 6 months, sa 20,000. Mababa na po ito. So, pwede na, Pwede na ito, bongga na to. Pwede po natin tanggalin yung protection plan ha, para makabawas-bawas mo lang sa monthly kasi sayang din Ayan, nagbabawa siya pag tinatanggal natin. So, pag nilagyan naman natin, ayun, nag-a-add na naman siya. So, pwede yun natin i-waive kung hindi naman natin kailangan, hindi naman siya relevant. Then, dito sa loan purpose, click lang natin ito para makita natin yung pagpipilian. So, ito yung mga reason kung bakit mo gustong mag-loan, house and lot, for home improvement, others, appliance, etc. Wala naman pong maling sagot dyan. So, ganun lang po siya. Mahaba yung ating tutorial regarding that kasi gusto ko talaga i-share sa inyo isa-isa para kahit paano may idea kayo sa per loanable amount kung magkano yung interest. So, pasensya na kung medyo mabilis yung tutorial natin. Hindi ko na talaga din yun pinahabaan. Mahaba po talaga yun. Parang pinaiksian ko na lang para kahit paano is hindi siya masyadong humaba. So, reminder lang po. So, based on my experience, nung meron akong offer na 121,000 pesos, then 50,000 lang yung in-avail ko, is mawawala na po yung remaining balance ha. 121,000 pesos yung offer sa akin. Minus 50,000 na in-avail ko, meron pa akong natitirang 71,000 pesos. Pero hindi na po siya malo-loan ha. Hindi na siya magre-reflect. Parang one-time loan offer lang po talaga tong offer ni Home Credit. Any amount na ika-cash loan natin dito sa Home Credit, kung magkano pa yung offer na yan, kung yung gusto mo lang i-cash loan like 30,000 pesos or just like 50,000 pesos, yan lang po talaga ibibigay ni Home Credit and hindi po yung may remaining balance tayo makukuha pa natin yan. So no, hindi po siya ganon. Mag-decide po talaga dapat kayo kung magkano talaga yung loanable amount na gusto nyong i-loan talaga na amount kasi one-time loan offer lang po ito. Kung 30,000 ang gusto nyo, so 30,000 lang po yung makukuha nyo. So hindi na po siya magre-reflect dyan until ma-paid po natin yung cash loan na yun kung ilang months to pay man yun. So ayoko na rin pong pahabain tong video na to. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa videong ito. Kung may katanungan kayo, you can comment down below. So by the way, bago kayo umalis sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!